Okay, so okay, isang mapagpalang araw sa atin mga bata. Okay, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, good morning. Good morning. So, tayo ba ay masaya ngayong araw na ito? Okay, salamat sa Diyos, mga buhay pa tayo. Meron pa tayong hininga, tayo ay nakakapagpatuloy pa at nai-enjoy pa natin ang mga blessings ng ating Panginoon. Okay, at sa pagkakataong ito, tayo ay ang sadyang gawain ay mag-aral, makinig at matuto ng salita ng Diyos. Bakit ba tayo nag-aaral ng Bible mga bata? Okay? Sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos. Okay? So sa pamamagitan ng Bible, doon ipinapaabot ng Diyos ang lahat ng nais niyang ipaabot sa atin. Okay? Bilang siya ang Diyos na lumikha sa atin, no, ay nais niyang tayo ay magkaroon tayo ng ugnayan sa kanya. Okay? At nakikipag-ugnay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At nakikipag-ugnay naman tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya mga bata, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay, ibig sabihin ay nakikinig sa Diyos. Okay? So kaya tayo nag-aaral ng Bible. At ang sabi ng Bible, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so tayo muna yung magpe-pray. Pray muna tayo mga bata. Tayong lahat ay tumungo at tayo ay manalangin. Pray muna tayo. Okay, lahat ng kids. Kids, okay. Okay, pikit ang ating mata at tayo magpe-pray. Lord, salamat po ng marami ngayong pong araw na ito. Kami po'y buhay pa. Salamat po. Tunay na ikaw lang ang aming pinupuri, pinasasalamatan, hinahangaan ng lubusan sapagkat ikaw ang Diyos na bumubuhay sa aming lahat. Ikaw ang lumilikha ng pagkain, ng hangin, ng tubig, ng lahat ng aming kailangan. Kaya kung sino po ang dapat palakpakan, sino ang dapat hangaan, walang iba kundi ang Diyos lamang. Kayo lang po, Panginoon. Purihin po kayo aming Panginoon at anuman pong kasalanan, maling ginawa namin, na hindi po tama sa inyo, Panginoon. Kayo po ay nagalit, kayo po ay nalungkot, Panginoon, dahil po masama yung aming ginawa. Patawad po aming Panginoon. Patawad po. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kami po humihingi ng kapatawaran. At sa sandaling oras sa ito, samahan po ninyo kami sa pag-aaral po namin ng Bible. Ang banal na Espiritu po ang mauna sa amin. Pagpalain niyo po kami ngayong pong oras na ito. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, so mga bata, tayo ay handa ng mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay tungkol saan? Tungkol sa spiritual na buhay or spiritual life. Okay. So yan ang ating paksa ngayong araw na ito. So, tingnan natin ang ating pag-aaral mga bata. Okay, so nandyan na ba tayo? Gising na gising ba tayo? Okay, ang mahalaga ay naririyan tayo, nakaupo tayo at nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Kung tayo inaantok, kumuha ng tubig. Okay, gisingin ang sarili, kurut-kurutin ang kilikili. Okay, para tayo ay magising. Okay. So, salamat sa ating Panginoon at meron tayong paksa tungkol sa spiritual life. Okay, so mamaya aalamin natin ano ba yung spiritual life or spiritual na buhay. Okay. So, ang ating munang tingnan ay ang tatlong uri ng buhay na pwede nating masabi na itinuturo din ng banal na kasulatan, 3 kinds of life. Number 1, ay kinuha natin ang idea dito sa Matthew 4:4, bagamat marami pang verses na pwede tayong pagpasihan, pero kumukuha lang tayo ng pailan-ilang talata sapagkat para mabasa natin at unawain ang laman. Matthew 4:4, mga bata, sabay-sabay natin basahin sa lahat na nakakabasa. Ready? Sabayan niyo ako. Gusto ko mapakinggan. Ready? Matthew 4:4, go! Datapwat siya'y subagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So may dalawang klase ng buhay dito tinuturo. Pero ang gusto natin pansinin din ay makikita natin na sadyang ang tao ay mabubuhay sa tinapay. No? Hindi siya pwedeng mabuhay ng walang tinapay. Ano ibig sabihin ng tinapay ay kinabubuhay ng tao? Ibig sabihin, ang tao sa kanyang pisikal, nangangailangan siya ng mga material na bagay, nangangailangan siya ng pagkain para mabuhay. So kapag sinabi nating pisikal na buhay, una, tumutukoy ito doon sa ating pisikal na pamumuhay na kung hindi tayo kakain, kung hindi tayo iinom, kung hindi tayo lalanghap ng hangin, hindi tayo mabubuhay. Kaya kailangan natin ng pagkain, tubig, hangin, okay, para tayo mabuhay.
Okay? At ang kaugnayan niyan ay kailangan nating magtrabaho, gumawa, yung mga may kaugnayan sa bagay na yun para tayong patuloy mabuhay. Sabi nga ng Bible, kailangan natin magtrabaho para tayo mabuhay sa Genesis. So, iyon ang tumutukoy sa physical na buhay. Okay, ito yung buhay na yun na ginagamit natin para tayo ay mapanatili natin yung ating buhay. Tumutukoy ito do sa function ng ating lupang katawan. Gumagana yung ating lupang katawan, no? Gumagana yung ating mata, gumagana yung ating ilong, gumagana yung ating baga, gumagana yung ating puso, tumitibok. Okay? So, yun ang tinatawag na physical na buhay. At yung ating mga ginagawa sa mundong ito, no? Yan ay yung ating mga pinagagagawa, etc., ay tumutukoy din sa physical na buhay. Yung mga pagtatrabaho, pag-aaral. So, physical na buhay ang sinasabi diyan. Lahat ng ating nahihipo, nakikita, etc., ay tumutukoy sa physical na buhay. Okay? So, yan. Yan ang unang klase ng buhay. At yung physical na buhay, natatapos yan. No, natatapos yan. Pag namatay ang tao, di tapos na. No, wala na. Okay? So, natatapos yan. Now, ang sunod na klase ng buhay, yung eternal life, mga bata. Eternal life. Basahin natin, John 3:36, sabay-sabay. Gusto kong mapakinggan. Ready? Sabay-sabay ha? Ready? Begin. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Okay. Alam niyo ang turo ng Bible? Ang buhay ng isang tao ay walang katapusan. Yung buhay natin. May isang klase tayo ng buhay na hindi natatapos. Pag tayo namatay, okay, sige, titigil yung katawan natin, pero yung ating physical na buhay, mga bata, okay, yung ating kaluluwa, hindi yun namamatay. Magtutuloy-tuloy yung pupunta yun sa langit na walang katapusan at sa impyernong walang katapusan. Okay? So yung eternal life na yun, dalawa ang pupuntahan base sa kung paano ka nabuhay na may kaugnayan sa Diyos. Okay, sa langit, ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal, ang pabor, okay, ang kaligayahan na idinudulot ng Diyos. Sa kabilang side naman sa impyerno, mga bata, ay doon naman ipaparamdam na sa kanyang paghihiganti, ang kanyang galit sa mga taong nagbaliwala, nagmaliit sa kanya. Okay. So, 3 kinds of life ito, mga bata. Hindi ko na na-edit ito. Okay. Ang na-edit ko lang yung first slide. Pero 3 kinds of life ang ating pinag-uusapan. Okay. 3 uri ng buhay. So, yan mga bata, walang katapusan. Ito'y klase ng buhay na walang katapusan, pero ito'y connected sa kung paano mo tinrato ang ating Diyos. Okay, kaya nga, ano man ikaw man ay magmahal sa Diyos o hindi, mabubuhay ka ng walang katapusan, pero magkaiba yung karanasan. No? Magkaiba yung karanasan. So, ito yung eternal life. Okay, isang klase ng buhay na ang Diyos ang sentro. Okay? Walang katapusan na buhay. Everlasting life. Okay? So, yan ang sinasabi. Now, number 3, patatlong uri ng buhay na ating pag-aaralan ngayon. Hindi po yung 4 kinds ha. Ulitin natin. 3 kinds of life. Okay. So, spiritual life. Spiritual life. No? Ito yung hindi physical na buhay. Ito yung klase ng kung paano mo ginagamit ang buhay mo na may kaugnayan sa Diyos. Paano mo pinapahalagahan ang Diyos sa buhay mo? No? Sa ginagawa mo. Na salamat sa Bible na mayroong mga parameters, mayroong itinuturong paraan upang ang Diyos ay kung paano natin siya tatratuhin ng maayos. Okay? Sabi nga ng John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. So, dito makikita natin yung spiritual na buhay ay may dalawang uri. Isang klase ng buhay na ang Diyos ang pinapahalagahan. Dito naman sa kabilang side, ang Diyos ay hindi pinapahalagahan at ang nag-ahari sa Kanya ay ang kasalanan. Sa kabila ay kabanalan at kabutihan, okay, pagkatakot sa Panginoon, ang iyong ipinamumuhay sa mundong ito. Pero sa kabilang banda ay dito naman sa kabilang side ay ang iyong buhay na spiritual ay pinaghaharian ng kasalanan. No, kasalanan ang namamayani sa buhay mo. No? So hindi katwiran ang nandiyan ang pagsuway sa magulang, magiging masuwayin, pagsisinungaling, pakikipag-away, galit, pagmamataas o pagyayabang, pasasamang kaisipan, pandaraya, etc. So yan ang spiritual life, mga bata.
Okay? Paano mo tinatrato ang Diyos sa buhay mo? Yan ang ating pag-aaralan. Okay? So, now, pero ang ating munang silipin ngayong oras na ito ay, mga bata, ay ano ba yung totoong kalagayan ng spiritual na buhay ng tao? Yung spiritual life ng tao. Anong tunay na kalagayan noon? Okay, number one, it is sin-dominated. Pinaghaharian ito ng kasalanan. Sabi ng Psalm 51 verse 5, mga bata, ready? Ready? Sabay-sabay tayo ha. Ready? Begin. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinagli ako ng aking ina. So buhat ng magkasala si Adan at Eva, lahat ng inianak o iaanak at lalabas sa tao sa mundong ito ay kasalanan ang naghahari sa kanya. Kahit hindi mo turuan siyang magkamali, magkakamali siya. Kahit hindi turuan mo siyang magkasala, magkakasala siya. Sabi nga ng isang malinaw na deklarasyon, tayo ay nagkakasala dahil tayo makasalanan. No? Nature na natin ang maging makasalanan. So yan ang tunay na buhay ng tao. Okay? Siya ay sin-dominated. Naghahari ang kasalanan sa kanya. Kaya nga ang tao, tinan nyo, laging pagka siya ay nabuhay, laging meron siyang ginagawang mali o kasalanan. No? At sa totoo lamang, kapag binulay natin ang sinasabi ng Bible, ay talagang walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay hindi ang Diyos ang kanyang motibo para parangalan, kundi ang kanyang sarili o ibang tao o hindi, o kung sino pa man, basta hindi ang Diyos ang kanyang talagang iniibig. Okay, so sin-dominated. Sin-dominated. Okay, number 2, Satan-controlled. Satan-controlled. Now, sabi ng Ephesians 2:2 na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, okay, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Okay? So makikita nyo dito, ang sabi ng verse ay ang mga tao ay lumalakad ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Alam niyo kung sinong tinutukoy dyan? Si Satanas. Yun ang espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So ang tao ay nasa ilalim ng kontrol ng tinatawag na Diyos, maliit na D, na si Satanas. Okay? Kaya ang kanyang ginagawa ay lisya. Kaya siya ay nagpapakita ng mga bagay na hindi maganda. Kaya masama ang bibig niya. Kaya in love siya sa kasalanan, no? Ang gumugobyerno sa kanyang espiritu ay hindi ang Diyos kundi si Satanas. Yan ang sinasabi ng Bible na spiritual na kalagayan ng tao. No? Satan controlled. Okay? Bakit naglalasing? Bakit nag-a-addict? Bakit gumagawa ng mga bagay? Bakit ang nilalaro ay hindi maganda? Bakit ang mga games ay puro hindi maka-Diyos? Bakit? Kasi nga ang tao ay nature ay makasalanan at ang kanyang Diyos sa kanyang puso't buhay ay si Satanas. No? And then, spiritually dead. Spiritually dead. Patay, spiritual. Patay, spiritual. Okay? Spiritually dead. Ano yung sabihin ng spiritually dead? At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Okay? So, gamitin muna natin yung ilustrasyon ng telepono. So, palagay nyo yung telepono yan, gagana yan. Hindi gagana. Bakit? Putol. Putol yan. Hindi yan gagana sa dapat niyang pagkagamitan. No? Bakit? Putol. Ang tao, nilikha ng Diyos na meron dapat paggagamitan tama. Pero naputol ang kanyang relasyon sa Diyos, mga bata. Hindi siya connected sa Panginoon. Kaya kung ano-anong kanyang ginagawa. No? Ang kanyang buhay ay kanyang nilulustay. Ang buhay niya ginagamit niya sa mali. Okay? Wala siya sa function. Sabi nga ng Bible ay nawala ng saysay ang buhay ng tao dahil ang dapat na function ng buhay ng tao ay iniibig ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. Pero wala na siya ron. Okay? So, ang kanyang iniibig ay hindi na ang Diyos. So, disconnected siya. At wala siyang connection, wala siyang relasyon sa Panginoon. Okay? Yan ang sinasabing spiritually dead. Buhay man siyang kumikilos, pero patay siya sa mata ng Panginoon.
no? At ang kanyang ginagawa, sabi ng unang verse natin binasa, lumalakad siya sa lakad ng sanlibutan ito, yung pita ng laman, yung dikta ng sarili, yung dikta ng yung masarap sa kanyang pakiramdam, yun ang kanyang ginagawa, no? So, yun ang kanyang buhay. Yun ang kanyang ipinamumuhay. Bakit? Sabi ng Bible, patay siya spiritual. So, yan ang tao. Yan ang tao na binabanggit sa mundong yan ang taong nakatira sa mundong ito na binabanggit ng banal na kasulatan. Okay. So, naintindihan niyo mga bata, ha? Now, tingnan natin, paano nagsisimula yung makadiyos na spiritual na buhay? Kailan nagsisimula yon? The start of godly spiritual life. So, kung siya'y ipinanganak na makasalanan, okay, ang kanyang buhay ay talagang makasalanan, siya ay patay spiritual, siya ay kontrol ni Satanas, pinaghaharian ng kasalanan. Kailan magsisimula yung kanyang makadiyos or godly spiritual life? Kailan magsisimula? Magsisimula yan sa regeneration. Sa regeneration. Ano yung regeneration, sir? Ano po yung regeneration? Ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Okay? Na sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pangangaral ng tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Jesucristo na tayo makasalanan, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, mga bata, at ang tanging paraan upang tayo maligtas ay ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? During the time of the preaching, ay may tinatawag na work of regeneration. Okay? May regenerating work ang Holy Spirit. Ano ang sabi ng John 3:3? Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kailangan siyang maborn again. Yan ang sabi. Ang sabi ng John 3:5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, yan tubig na yan ay tumutukoy sa gawa ng Diyos na paglilinis sa buhay ng tao o maaaring tumukoy din sa salita ng Diyos, tumukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So, but then the point is, it is beyond the power of the man. So, kailangan siyang maborn again. Kung paanong hindi mo kayang ianak ang iyong sarili, ay ganun din naman sa Espiritu, ay kailangan ng miracle o paggawa ng Diyos. Kapag ikaw ay na-born again, na-regenerate ka, okay, hinipo ka ng Panginoon, okay, ay doon pa magsisimula ang makadiyos na spiritual na buhay. Kaya yung sinasabing inborn siyang makadiyos, hindi totoo yun. No? Kailangan dumating sa punto ng buhay mo na ikaw ay na-regenerate. No? Ikaw ay nakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ikaw ay naligtas, ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya ang sabi ng Titus 3:5, tinan natin na hindi, sabay-sabay nga natin basahin mga bata. Titus 3:5, ready, begin. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Okay, so we could see here na yung ating salvation, yung kaligtasan, it's not by works, it is by mercy of God. Ito ay sa paghuhugas sa tinatawag na regenerating work of the Holy Spirit. Okay, so ang Diyos ang gumagawa niyan para yung isang patay na binuhay. Yan ang idea. Patay, ayan, ang ating illustration dyan, yan ay patay, pero binuhay ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, yan. So, bubuhayin siya ng Panginoon at bibigyan siya ng buhay at lalago siya at uugat siya. Ang pinakaugat niyan ay walang iba kundi yung pananampalataya. Okay? Yun ang ugat at bubunga siya. Pero paano nagkaroon ng ugat, paano nagkaroon ng bunga, yun yung buhay na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Yun ay miracle ng ating Panginoon. Sabi na, ayan, salvation in Christ in general. 2 Corinthians 5:17, ready? Begin. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kita niyo mga bata? Sila'y naging mga bago. Yung mga na kay Kristo. Sino yung mga na kay Kristo? Sila yung mga taong kumilala na sila'y makasalanan. Sila yung mga nagpakababa na talagang kinilala nilang wala silang magagawa para maligtas at nakilala lang talagang sila'y makasalanan dapat parusahan sa impyerno. Ngunit sila'y nagpakumbaba, nagsisi at kanilang tinanggap na tanging si Jesus lamang ang kanilang pag-asa para sila'y maligtas
at sila yung na kay Kristo. At ang mga na kay Kristo, bagong nilalang. So diyan ang simula ng spiritual na buhay. Kapag nakilala mo ang Panginoong Hesus, walang spiritual na buhay o makadiyos na spiritual na buhay na hindi mo tinanggap si Kristo sa iyong buhay. No? Hindi naging totoo ang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesus sa iyong buhay. Okay? Hindi yan nagsisimula na ikaw ay ipanganak. Ang godly spiritual life ay nagsisimula kapag nakilala mo ang Panginoong Hesus. At nagpapakilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pangangaral ng gospel, ng ebanghelyo, at doon ginagawa ng Holy Spirit ang regenerating work niya. Hinihipo yung puso natin at binibigyan tayo ng bagong pagkatao. Okay. So tingnan natin yung contrast between godly and sinful spiritual life. No, yung dalawang klase ng spiritual life, yung maka-Diyos at yung makasalanan. Okay, sabi ng 1 Corinthians 10:31. Ready? Sabay-sabay natin. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay, kapag ka godly spiritual life, ang kanyang pinaparangalan, ang naluluwalhati ay ang Diyos. Bakit? Dahil yung kalooban at kagustuhan ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang Diyos ang kanyang gustong mapapurihan. Yun ang godly. Pero on the other side, mga bata, kapag ka sinful, kabaligtaran, hindi ang Diyos ang niluluwalhati, eh sinong niluluwalhati? Si Satanas. Sa palagay nyo, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, yung mga naglalasing, mga nagdodroga, pinipiling magpakasaya sa kalayawan at kasalanan, ang Diyos ba ang naluluwalhati nun? Hindi ba si Satanas? Ha? Mga bata? So yan, magkaiba yan, hindi yan parehas, no? Talagang ang isa ay mabuti, ang isa ay masama. So kapag godly spiritual life, ang Diyos ang natutuwa o naluluwalhati o napaparangalan. Pero kapag yan ay sinful spiritual life, si Satanas ang niluluwalhati o itinataas. Okay. And then, 2 Corinthians 4:18, ready? Sabay-sabay natin basahin mga bata. 2 Corinthians 4:18, samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So pag godly spiritual life, pagka yung maka-Diyos na spiritual na buhay, nakatitig yan sa mga bagay na di nakikita. No? Ano yung mga bagay na di nakikita? Yung mga sinasabi sa Bible. No? Yung itinuturo ng Bible na aral. Yun ang kanyang tinitidigan, yun ang kanyang tinitinan. Hindi siya more on, ang focus ay doon sa mga nakikitang bagay. No? Hindi doon sa mga bagay na nakikita o pasamantala lang. Halimbawa, bigyan ko ng example, si Apostol Pablo. No? Maganda naman ang kanyang trabaho, maganda naman ang kanyang posisyon. Pero bakit niya iniwan? Kasi hindi ang kanyang tiningnan yung kanyang trabaho o yung kanyang makukuha, yung kanyang buhay sa lupa. Ang tiningnan niya yung sinasabi ng Diyos, yung sinasabi ng Bible sa kanya na kanyang dapat gagawin. No? Kapag godly spiritual life, ang kanyang tinitingnan yung mga bagay na di nakikita. Ano yun? Yung mga bagay na sinasabi ng Bible. Pero pag sinful, walang pakialam sa Bible yan. Ang mahalaga lang dyan ay pagkain, pera, material, karangalan, palakpak ng tao, yung mga nakikitang bagay na pansamantala lamang naman. No? Sabi ng Bible, ang mga bagay na hindi nakikita, ang pangwalang hanggan. Pero ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, iiwanan mo at hindi mo madadala sa kabila. Kaunting panahon mo lang mai-enjoy. Yun ang sin things. Okay, mga bata? Okay. Ano pa? John 8:47, ready? Begin. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Pagka godly spiritual life, yan ay biblically driven life. Isang klase ng buhay na Bible ang sinusunod. Pero pag sinful sa kabilang banda, hindi Bible, hindi salita ng Diyos, sarili. Self-driven. No? Yung gusto ng sarili, yung masarap sa pakiramdam, hindi yung Bible. Okay? So nakikita niyo yung pagkakaiba, pag godly, biblically driven. Ibig sabihin ng biblically driven mga bata, ano ibig sabihin nun? Ang Bible ang nagpapaibo sa kanyang buhay.
kung ano yung sinasabi ng Bible ng kanyang ginagawa. Pero sa sinful, wala yung pakialam sa sinasabi ng Bible. Kung anong sa tingin niya tama, kung ano sa pakiramdam niya yung masarap, yun ang kanyang susundin. Kasi sinful nga, self-driven life. Okay. Ano pa ang godly? John 3:19, ready? Sabay-sabay, read John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. No? Dahil ang kanilang mga gawa ay masasama, doon sila naliligayahan, inibig pa nila ang kadiliman kaysa ilaw. So, yung pagkakaiba ng buhay dito yung pinakikita. Pag godly, lovers of Jesus or God. Lovers of Jesus or lovers of God. Ang kanyang iniibig ay ang Diyos. Pero kapag siya ay sinful, no, ang kanyang iniibig ay yung mundo, yung masasarap sa mundo, yung nakikita sa mundo, yung pita ng laman, yung pita ng mata, yung kapalaluan sa buhay, no, yung kasalanan, ang kanyang iniibig. Okay? So nakikita niyo yung pagkakaiba? Yung godly spiritual life, yung sinful spiritual life, magkaiba yan. No? So, yan ang napaka-linaw. So, Mark 8:35 and 36, basahin natin, sapagkat ang sino mong mag-ibig ligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito, at ang sino mong wala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maliligtas siya on. Sapagkat anong mapapakinabang na tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Okay. So, yun din ang naisituro ng mga talatang ito. Next. Godly, sinful, ano pagkakaiba? Pleasure in God, pag godly, pleasure in sin, o kagalakan sa kasalanan pag sinful. Anong sabi ng 1 Corinthians 6:9 and 10? Sabay-sabay natin basahin. O hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mana ng basta-Diyos-Diyosa, ni ang mga ngalunya, ni ang nambababae, ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang manlalasing, ni ang mapagtungayaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit hindi pala magmamana ng kaharian ng Diyos? Ayun ang kanilang ginagawa. Bakit pakikiapid? Bakit pagsamba sa Diyos-Diyosan? Bakit pangangalunya? Bakit pambababae? Bakit pakikiapid sa kapwa lalaki? Bakit pagnanakaw? Hindi pala hindi pala magmamana ng kaharian ng Diyos kasi doon sila naliligayahan. So sa kabaligtaran, yung umalis diyan, sa Diyos na naliligayahan. So pag godly spiritual life, ang pleasure niya, ang kagalakan niya ay sa Diyos, hindi sa kasalanan. Pag sinful yan, ang kanyang pleasure ay dito sa mga kasalanang binabanggit. Bagamat ito ilan lamang, maraming uri ng kasalanan, pero diyan siya nagagalak. Tuwang-tuwa siya nakikiapid, tuwang-tuwa siya nagsasamasamba sa Diyos-Diyosan, tuwang-tuwa siya nangangalunya. Bigyan natin ng mga picture. Okay, tuwang-tuwang manigarilyo, tuwang-tuwang mag-inom ng alak, no? Tuwang-tuwa sa pakikiapid o pangangalunya, no? Meron na siyang asawa o katipan, pero meron pa rin siyang hinahanap pang iba pa. So yan ang kinaliligayahan ng kanilang buhay. Yan ay sinful spiritual life, no? Sinful spiritual life. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? Pagsamba sa Diyos-Diyosan at ano pa binabanggit dito? Nakikiapid sa kapwa lalaki. Pakikiapid sa kapwa lalaki. So ano nakikita natin dito? Ito yung mga kasalanan. Ito hindi inaayunan ng Diyos, pero ito ang kanilang kinaliligayahan. Naririyan, o dalawang babae kinasal. Okay, sa taas. Naririyan ang pagnanakaw, ang saking, gusto niya lahat ay kanya. Kanya lahat ng biskwit, kanya lahat ng pera. So doon sila naliligayahan, doon sila masaya. So ano yan? Yan ay sinful spiritual life. Naririyan din ang panggagaway o panggagamot o paggamit ng kapangyarihang itim, kapangyarihan ng dyablo sa anumang purpose, magpahangaman, manggamot man, gumawa man ng mabuti, pero ang ginagamit na kapangyarihan kay Satanas. Mapagmahal sa pera o lovers of money, mga sinungaling, no, nagsisinungaling yung bata dito, yun ang ibig sabihin, at sa kabilang side ay walang galang sa magulang. No, dito sila naliligayahan. At ang sabi ng Bible, hindi sila papasok sa kaharian ng langit. Dahil ang kanilang buhay ay sinful spiritual life. Marks of a godly spiritual life. Tingnan natin itong mga marka ng isang godly spiritual life. Ano ang marks ng godly spiritual life? Kapag ang spiritual na buhay ay maka-Diyos, anong ating makikita sa taong yon? Number 1, Habakuk 3:18, sabay-sabay natin basahin mga bata. Gayunmay magagalak ako sa, anong sabi? Gayunmay magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Kanino daw siya nagagalak?
sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Number 1, na makikita mo sa taong spiritual ang buhay o merong godly spiritual life, delight in God. Pag sinabing delight, ay meron siyang kagalakan, meron siyang appetite, meron siyang gana, meron siyang interest sa Diyos na ito. Meron siyang fear, meron siyang takot, meron siyang pag-ibig. Lahat ng magandang pagtugon sa Diyos nandun sa salitang delight. No? So, bigyan kayo ng example. Saan ba kayo natutuwa? Sa mami nyo o sa bahay nyo? Alin ba ang gusto nyo kasama nyo? Yung mami nyo o yung lupa nyo? No? So, magkaiba yun. Minsan, ang tao gusto sa langit, gusto sa pera, gusto sa material, pero hindi gusto sa Diyos. No? Pero pag yan ay godly spiritual life, mga bata, delight niya, ang puso niya ay ang Diyos na nagligtas sa kanya. No? Bakit siya nagagalak sa Panginoon? Dahil ang Diyos na ito ay hindi lamang gumawa sa kanya ng mga bagay na dakila, na panlupa, kundi higit sa lahat, ito'y gumawa ng dakilang bagay sa kaligtasan. Ito ay namatay para sa kanya. So mga bata, kapag ka ang isang tao ay godly spiritual life ang tinataglay, meron siyang delight in God. Meron siyang kagalakan sa Panginoon. Okay? So yun ang number 1, delight in God. Number 2, Psalms 1, 2, and 3. Sabay-sabay natin basahin. Psalms 1, 2, and 3. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasaan daw? Nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So makikita natin dito, pero sabi ng Psalms 1, 4, and 5, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Yun daw masama ay hindi gayon. No? Ano hindi gayon? Wala siyang kasayahan sa kautusan ng Panginoon. Kaya yung godly spiritual life, ang kanyang delight, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan, ang nais sa kanyang buhay ay ang salita ng Diyos. No? Sa kautusan, sa Bible siya nagbubulay araw at gabi. Doon siya natutuwa. Nagbabasa siya ng Bible. Nag-aaral siya ng Bible. Nakikinig siya ng Bible. Ang Bible ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. No, doon niya binabasa ang lahat ng nais iparating ng Diyos sa kanya. Okay? Hindi pwedeng godly spiritual ang buhay na hindi natutuwa sa salita ng Diyos. No? Walang godly spiritual na tao na walang gusto o appetite sa Bible. Sinungaling 'yun. No? Ang isang tao na spiritual, godly spiritual ang kanyang buhay ay mayroong kagalakan sa salita ng Diyos. Okay? Ang Bible ay kanyang binabasa, ang Bible ay kanyang minamahal, ang Bible ay kanyang ginagalang, ang Bible ay kanyang pinapakinggan, ang Bible ay kanyang ipinangangaral, ang Bible ay kanyang sinusunod. Spiritual godly Okay? Ang kanyang spiritual life. No? Pero kung walang delight sa Diyos, walang delight sa God's word, ay wala yang spiritual na buhay na tama. No? Ang kanyang spiritual na buhay ay sinful. Okay? Ano pa ito? Marks of a godly spiritual life, 1 Peter 4:1-3. Sabay-sabay natin mga batang basahin. Lapitan niyo lang sa screen kasi medyo maliit. Kung paano nga si Kristo'y nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa ilaman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa masasamang pita, sa paglalasing, sa kalayawan, sa kayamuan, sa kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, yung mga naligtas ay huwag nang mabuhay pa sa laman, sa nalalabing panahon. Saan daw sila mabubuhay? Sabi ng verse 2, sa kalooban ng Diyos. Okay?
Sa ano po, pag sinabing kalooban ng Diyos, pag sinabing kalooban ng Diyos, kinatutuwaan ng Diyos, gusto ng Diyos, pinapaboran ng Diyos, ayon sa kanyang kabanalan. Kaya dito merong kataliwas yung paglalasing, yung masasamang pita, yung kalibugan, yung kalayawan, yung kayamuan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi yung kalooban ng Diyos. So kapag ang isang tao ay spiritual ha, hindi siya basta kikilos, hindi siya basta magsasalita, hindi siya basta magdidesisyon, aalamin niya muna kung ito ay kalooban ng Diyos. At kapag nalaman niyang hindi kalooban ng Diyos, no, 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 no. Pero kapag nakita niyang hindi kalooban ng Diyos, yes, 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 yes. Gets? Okay, delight in God's will. No, ang spiritual, ang godly spiritual life ay nagagalak sa kalooban ng Diyos. Kaya siya ay sumisimba, kaya siya ay nagbibigay, kaya siya ay nangangaral, kaya siya ay gumagawa ng mga bagay na sinasabi doon sa Bible kasi yun ang God's will. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero yung walang God's will God's will sa buhay, hindi godly ang spiritual na buhay, maglalasing yan, malilibog yan, masamang pita ang gugustuhin yan, masasamang laro ang lalaroin yan, wala yung pakialam kung sa Panginoon, yung gusto niya, yung masarap sa kanya ang kanyang gagawin. Next, Psalms 116 verse number 2. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. Sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Meron bang gumagawa ng habang buhay na hindi naman masaya? Di ba sabi, tatawag ako sa kanya habang ako'y nabubuhay. Walang katapusan. Ibig sabihin, meron siyang delight in prayer. Delight in prayer. Nagpe-pray siya. Meron siyang kagalakan sa pananalangin. Kapag sinabing godly spiritual life, ang taong yan ay mahilig sa pananalangin, nasasarapan sa panalangin, laging nananalangin, bahagi na ng buhay niya ang panalangin, laging may dalangin, habang siya'y nabubuhay ay hindi siya titigil sa pananalangin. Ang taong hindi nananalangin ay hindi totoong godly spiritual na tao. No? No? Ang godly spiritual life ay merong delight in prayer. Ang taong yan ay palaging mananalangin. No? Lahat ng aspeto ng buhay niya ay ipinapanalangin niya. No? At yung mga bagay na dapat ipanalangin ay ipinapanalangin niya. At siya'y walang sawa na tatawag o tumatawag sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. No? Kapag sinabi mo ikaw ay godly, ang spiritual life mo na hindi ka mananalangin, magkataliwas yun. Kasi nungalingan yun. No? Lahat, dinadaan niya sa panalangin. Kasi hindi siya umaastang parang sapat na siya sa kanyang sarili. Lagi naroroon ang kanyang pakikipag-communicate sa Diyos. Kasi sa prayer, sumasamba ka. No? Sa prayer, nagpapakumbaba ka. Sa prayer, pinapakita mo yung pangailangan mo sa kanya, umaasa ka sa kanya, nagtitiwala ka sa kanya, no? Doon ka humihingi ng tawad sa kanya sa iyong mga kasalanan, doon ka humihingi ng lakas, doon ka humihingi ng biyaya, no? So, delight in prayer. Yun ang spiritual life. Yun ang godly, ang spiritual life. Merong delight na natutuwa, nagagalak. Pag sinabing delight in prayer, edi nananalangin, no? Laging nananalangin. No? Nagpapatuloy sa pananalangin. At talagang nakikita mo sa kanyang buhay na ang prayer ay bahagi ng kanyang buhay. At yun ay kanyang buhay. Okay? Next, delight in the church. Delight in the church. Psalms 27 verse 4, sabay-sabay natin basahin mga bata. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Na ano yun? Na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Doon daw sa tahanan o bahay ng Panginoon sa templo, doon daw pwedeng mamalas o makita ang kagandahan ng Panginoon. Bakit? Doon pinag-uusapan ang salita ng Diyos. No? Ang church ay tumutukoy doon sa mga taong nagtitipon-tipon, mga taong pinagsama-sama. Ito yung mga taong naligtas, ito yung mga taong tinawag sa mundo, lumabas sa mundo at pumunta sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga taong naligtas. At meron silang delight na makinig ng preaching, magsama-sama, mag-fellowship at gawin yung kalooban ng Panginoon. At habang ginagawa nila yon, alam niyo ang nakikita nila at patuloy na nararanasan mga bata, ang kagandahan
ng Panginoon. Kaya yung spiritual, yung godly spiritual life, meron niyang delight in the church. Delight in the church. Meron siyang kagalakan sa iglesia. No? Lagi siyang sumisimba, lagi siyang pumupunta, lagi siyang nakikifellowship. No? Bakit? For what purpose? Gusto niyang mamalas ang kagandahan ng Panginoon. Gusto niyang marinig yung salita ng Diyos. Okay? So, yan ang sinasabing godly spiritual life. Delight in the church of God. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay merong godly spiritual life na ayaw mo sa church ng Panginoon. Pag sinabing church, ito binubuo ng mga taong ligtas. Organisado ito, may leader ito, may pastor ito, no, may mga tagapanguna ito, meron itong ginagawa, no, ang life ng simbahan ay naririyan ang pagsamba, ang pangangaral, ang mga paglilingkod, ang ministries, ang fellowship, ang Lord's Supper, etc. Napakaraming bagay dyan sa church. At ikaw ay nandyan, umi-involve ka, nakikisama ka, no? At habang ginagawa mo yan, walang ibang nakikita o lalong gumaganda sa paningin mo, kundi ang Panginoon lamang. Okay? And then, delight in the salvation of the people. Okay? Anong sabi ng Romans 10:1, mga bata? Sabay-sabay natin basahin. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Alam niyo ang spiritual na tao? Siyempre, dahil siya ay ligtas, siya ay palangit, ang kanyang ninanasa, yung iba din ay maligtas. Kaya siya ay mangangaral. Anumang paraan na siya makaabot ng ibang tao para yung taong yun ay mapapunti sa langit, whether siya man ay mag-share mismo ng salita ng Panginoon, whether siya magbigay ng tracts, whether siya ay mag-invite, okay? No, mag-send ng link ng mga lessons natin sa mga kaibigan yung iligtas, no? Yun ay godly spiritual life, no? Yung isang godly spiritual life, ang isang marka niyan, delight in the salvation of the people. Kapag meron kang delight sa salvation ng tao, lahat ng gawain may kaugnayan dito ay meron kang delight. Ano yung mga gawain may kaugnayan dito? Yung pananalangin para sa mga tao, yung pagbibigay, yung giving para lalong lumakas yung gawain ng ating Panginoon, yung pangangaral, yung soul winning, lahat ng connected diyan. Pag sinabing may delight ka, okay, ikaw ay gumagawa, ikaw ay may bahagi, ikaw ay humahakbang, ikaw talaga'y nagsisikap para sa kaligtasan ng ibang mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay godly spiritual, okay, kung wala kang pag-ibig sa kaluluwa ng mga tao. Mga bata, nakikita niyo ba yung ating pag-aaral na yan? So, sana nakikita natin yan. Okay? At sana pinagpala tayo ngayong araw na ito. Okay? Pinagpala ba tayo mga bata? Alam niyo na ang spiritual life? Okay, so reviewin niyo na lang at para lalo nyong maunawaan ang spiritual na buhay. No, kaya ang sabi ng Bible, hindi lamang sa tinapay ang tao mabubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun yung spiritual na buhay. No? Yung may kinalaman sa salita ng Panginoon. Hindi ka lang kain ng kain, hindi ka lang trabaho ng trabaho, hindi ka lang pera ng pera, hindi ka lang material ng material. No? Physical life lang yun. May iiwanan mo yun. Pero ang spiritual na buhay, kinukonsider mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ano bang dapat kong gawin? Paano ba dapat ako mabuhay? At yan ay kinukuha mo yung sagot dyan sa Bible. Okay? Salamat sa ating Panginoon. Mag-pray na tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Purihin po kayo. Luwalhatiin po kayo. Salamat po, may Bible. Hindi po kami maliligaw kung ito ang aming babasahin. Susundin, uunawain sa aming buhay. Pagpalaan niyo po ang buhay ng mga bata. Sana lahat kami, maging ang mga magulang, ay talagang magkaroon ng isang godly spiritual life. Hindi po yung sinful na spiritual na buhay, yung buhay na taliwas sa salita ng Panginoon. So, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, kahabagan niyo po kaming lahat. Ama, ang lahat nito ay amin dalangin, sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Okay, tapos na tayo. Bye-bye. God bless you.